Halos 6 na taon nang magkasintahan sila Robert at Gemma. Kahit magkaiba ang kanilang personalidad, ay masasabing nababalanse naman nila ang kanilang relasyon. Magaling makihalubilo sa tao tong si Robert at may pagkamahiyain naman si Gemma. May pagkamahangin ng lalaki at si babae naman ay ubod ng matulungin sa kapwa. Sa pananamit rin ay iba ang kanilang panlasa. Si Robert ay lubhang maporma at si Gemma naman ay simple at may pagka old-fashioned. Sa tagal nila ay masasabing hindi na malalintana ng dalawa ang mga pagkakaibang ito. Nagtatrabaho bilang isang kahera itong si Gemma. Si Robert naman ay natanggap bilang isang medical representative. Simula nang napasok dito si Robert ay nag-iba na ang ihip ng hangin. Dahil sa laki ng kinikita nitong komisyon at mga pribilehiyo na nakukuha sa kumpanya, ay madalas itong maliitin ang trabaho ng kasintahan. Sinasabi ko na sa iyo, wala kang kahihinatnan dyan sa trabaho mo. Pagmamaliit ni Robert, masaya ako sa aking trabaho, Robert. Saka, kakapasok ko pa lang naman. Hayaan mo at magpapakitang gilas ako. Baka mangyaring ako'y mapansin sa aking abilidad at mapromote. Magpapakitang gilas? Sa anong paraan? Sa paglalagay ng pera sa kaha? O sa paglalagay ng mga pinamili sa supot? Grabe ka naman magsalita. Huwag mo naman maliitan ang aking trabaho. Marangal naman ito. Sa pagkamahiyain mo na yan at sa tipo ng iyong pagsusuot ng damit? Sa tingin ko nga ay mapapansin ka. Mapapansin ka at pagtatawanan. Nasasaktan man si Gemma, ay ayaw na lamang niyang sumagot dahil ayaw niya magkaroon sila ng away ng nobyo. Iniintindi na lamang niya ito, pagkat baka nga tama ang kanyang sinasabi. Losyang kasing pumorma itong si Gemma at masyado nga itong mahiyain. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Robert. At walang araw na hindi niya kinatiya ang trabaho ng nobya, kaya umiiwas na lamang itong si Gemma. Hindi naglaon, mas tumaas na ang posisyon ng lalaki, at lalong nadagdagan ang kayabangan nito. Hindi na rin ito madalas mahagilap, pagkat lagi itong kasama ng mga kasamahan sa trabaho sa mga bar, at sa mga kasiyahan nito gabi-gabi. Nakikita rin ni Gemma ang pagiging malapit nito sa iba't ibang babae. Talagang kay laki ng naganap na pagbabago kay Robert. Kaya isang araw, ay minabuti ni Gemma na kausapin ang kasintahan. Robert, baka nakakalimutan mo na ang ating plano, na kapag tayo ay nakaipon na ay magpapakasal na tayo. Ngunit parang wala na ito ngayon sa isipan mo. Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi ka naman ganyan dati. Ngayon binabaliwala mo na ako. Nasanay na nga ako sa pangmamaliit mo sa aking trabaho. Pero wag ka naman umakto na parang wala kang kasintahan. Nasasaktan kasi ako, Robert. Mula nung pumasok ka riyan sa trabaho na yan, ay sobra na ang pinagbago mo. Parang hindi na kita kilala. Tsaka, akala mo ba, hindi ko napapansin ang mga lumalapit sa iyong mga babae? Parang wala ako sa buhay mo ah. Ano ba talaga ang lagay natin ha? Nainis si Robert sa lahat ng kanyang narinig. Alam mo, Gemma, kung napupukaw mo lamang ang atensyon ko sa ganda mo, eh hindi naman ako titingin sa iba. Tingnan mo naman ang diferensya niyo ng mga babaeng nakikilala ko. Lahat sila ay mataas ang pangarap. Ang mga pangarap nila, hindi lamang maging isang kahera sa mall. Kung pumustura sila, ay tila mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Hindi tulad mo na kasing edad ko lamang, pero parang manamit parang lola ko na. Wala kang pakialam sa pagbabago ko. Dahil nakakatamad na ang relasyon na ito, Gemma. Hindi na nga ako nasasabik sa iyo. Masyado kang malamya. Masyado kang walang dating. Sa puntong ito, hindi na naiwasan ni Gemma ang lumuha at manliit sa sarili. Sa lahat ng tao, sa iyo ko pa maririnig ang lahat ng ito, Robert. Mabuti pa ay maghiwalay na tayo. Eh di maghiwalay. Sino ang tinakot mo?
Sa totoo lamang naman ay marami ang pwedeng pumalit sa iyo dyan. Di hamak na mas maganda, mas mapurma, mas matalino, mas mahubong ang katawan at mas nakakasabik. Hindi mo lang alam na sa mga sinasabi mo iyan, ginagawan mo ako ng pabor. Parang pinagsakloban ng langit at lupa itong si Gemma sa lahat ng kanyang narinig. Hindi niya akalain na ang lahat ng masasakit na salitang ito ay manggagaling pa mula sa kanyang pinakamamahal. Tila nawala na ng tuluyan ang lalaking kanyang inibig ng ilang taon. Maraming taon din ang binilang mula ng huling mag-uusap na iyon ng dalawa. At hindi sinasadyang pagkakataon ay muli silang nagkita sa isang bagong tayong mall. Kung titingnan ay walang pinagbago sa pananamit ni Gemma. Simple pa rin ito, hindi masyadong mapustura. Malaki na ang pinagbago ni Robert. Mataas na ang kanyang posisyon at nakapangasawa na rin ito. Kumusta ka na, Gemma? Wala ka pa rin pinagbago ah. Ayos naman. Tipid na sagot nito. Sa mall ka pa rin nagtatrabaho? Oo, sa katunayan nga dito sa mall na ito. Hindi ka pa rin talaga nagbabago ha? Sabagay, maswerte ka at maaari kitang tulungan. Alam mo ba na asawa ko ang manager sa lugar na ito? Kung may problema ka ay pwede kitang ilapit upang humingi ng tulong sa kanya. Alam mo ba, Gemma, na baka swerte ko sa asawa kong iyon. Magaling manamit at napakaganda. Ang hubog ng katawan ay talaga namang nakakahalina. At iba ang dedikasyon niya sa trabaho kaya naman na-promote agad. Papunta nga ako sa kanyang opisina ngayon. Ikaw, saan ka ba? Ganoon ba? Papunta rin ako sa dakong roon. Siguro ay madadaanan ko ang opisina ng iyong asawa, Robert. Tamang-tama at pwede kitang ipakilala. Malakas na kapit ang asawa ko lalo na sa kagaya mo. Huwag na, Robert. Marami pa akong trabaho. May naghihintay din sa akin kaya kailangan ko nang mauna. Nagtungo si Robert sa opisina ng asawa upang sunduin ito at sabay silang magtanghalian. Hindi ka maniniwala sa aking nakita, mahal. Andito ang dati kong kasintahan at nagtatrabaho siya sa mall na ito. Sabi ko nga ay maaari mo siyang tulungan pag nagkataon. Habang naglalakad patungo sa kakainang restaurant, ay nakita ng asawa ni Robert ang kanyang boss. Tara mahal, ipakikilala kita sa may-ari nitong mall. Naku, tunay na magaling at kahanga-hanga siya pagkat itinaguyod niya ang mall na ito sa sarili niyang pagsisikap. Ang galing nga kasi akalain mo malapit na siyang ikasal sa nag-iisang tagapagmana ng mga airport dito sa bansa. Ang bali-balita ay nahulog ang loob ng lalaki sa aming amo pagkat nakita daw niya ang angkin nitong ganda at talino, pati na rin ang linis ng kanyang kalooban. Masaya ang pagkukwento ng asawa ni Robert. Unti-unti silang lumapit sa babae at pagharap nito ay hindi inaakala ni Robert ang kanyang makikita. Madam Gemma, gusto ko nga po palang ipakilala sa inyo ang aking asawa, si Robert. Pagpapakilala ng misis nito. Ngumiti lamang si Gemma at umarte na tila hindi nito kilala ang dating kasintahan. Ikinagagalak kong makilala ka, Robert. Tila gusto na lamang ni Robert na mawala siyang parang bula dahil sa kahihiyan niya sa pangmamaliit kay Gemma. Ang hindi nito alam ay pagkatapos nilang maghiwalay ay nagsikap masyado ang dalaga. Pumasok sa iba't ibang uri ng trabaho at nang makaipon ay pinalad sa negosyo at nagtagumpay hanggang makamit niya ang pinapangarap na mall. Alam mo, Robert, dati akong kahera sa isang mall. Ang dami kong dinaanan para makamit ang kinalalagyan ko ngayon. Kaya kung meron kang kakilala na may problema sa trabaho, ay baka maaari ko siyang matulungan. Nakangiting pagtatapos ni Gemma. Ang paraan ng pamumuhay ng isang tao ay dapat iginagalang ng ninuman at hindi dapat hinusgahan. Dahil ang buhay ay parang gulong.
Minsan nasa ibabaw tayo, minsan naman ay nasa ilalim. Kaya huwag maliitin ang kakayahan ng isang tao batay sa kanyang anyo o laki. Hindi ibig sabihin nito na limitado lamang ang kaya niyang gawin. Kaya hanggang sa muli, paalam!